Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Lunes? December 7 na po tayo, di ba? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon that binigyan niyo po tayo muli ng isang opportunity at isang privilege na mabuhay pa sa mundong ito. Good morning to Brother Nelson Rafols sa Tagum City. May buntag dra sa imo, bro. And also to my wife, dyan po sa labas, magandang umaga, heart. And also to Pastor Bernard Horiondo. Good morning, Pastor, dyan po sa Maynila naman, no? Sa Luzon o sa Metro Manila. And also to my pinsan, to June Chespa. Good morning sa imo, John. God bless you. And also to Pastor Pueg Ruben. Pastor, kumusta ka na da? Okay, God bless you. And also to Pastor Arnel Masitas, good morning din po sa inyo dyan. Sa Bacolod City, God bless you. And also to Marites, kay Matet, no? Retisa Magadan, maayong buntag o happy birthday sa imotes. Ang Ginoo magpakamaayo sa imo, uban sa imong family. Good morning. And also to Pastor Randy Retisa, na nasa Jensen ngayon. Doy, ingat-ingat ka dyan, ha? Palitikog buladira sa kwan. Bayaran lang ka na ako dere. Pero ingat-ingat kaya, Pastor Ritisa, ha? Salamat kay ang negosyo. Tuloy-tuloy pa rin. And also to Brother Julius Induyon. Bro, may buntag dira sa imo.
ingon niya sa iyang comment, no? Basahon akong iyang i-comment diri, nagisulat. Good morning, Pastor, and to all the viewers and listeners of Insight from His Word. Another opportunity to hear and meditate the Word of God from His faithful servant. God bless us all. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, Brother Julius. And to Ma'am Jinky also Induyon, no? Diyan po sa Lingig. Sa mga kapatid po natin dyan sa Lingig, Surigao del Sur, maayong buntag sa inyong tanan, ang Ginoo magpakamaayo sa inyo din na. Yes, good morning to Brother Nelson Rafols. May buntag dra sa inyo sa Tagum City. And also to Ma'am Jocelyn Magayon, naranyag ken naragsak na bigat kada kayo amin kakabsat, keni Apo Dios agyaman tayo ket si agsilbi biyag tayo pay. Okay, God bless you. And yes, naimbag na bigat kada kayo Matdijay Panabo City. Okay, sa lahat po natin ng mga Ilocano na naimbag na bigat, naragsak na bigat kada kayo amin. Yeah. So agyaman tayo kini Apo Dios. Kadagiti biyag ken biyag na agnanayon ken salungat ken asing nga nagapukin ni Apo Dios. Tama ba yung Ilocano ko? Hindi naman kasi ako totoong Ilocano eh. Yes, to Pastor Baldos sa dyan po sa Mati, maying buntag dira sa imo bay. Kumusta diha? Lami naging suri dira sa Mati, no? Anta makasuroy na ta. Ay sa Tuesday pala bukas, walang holiday pala bukas, no? December 8. So muli po itong ating Insight from His Word. Dala po ng Northside Baptist Church at yun po yung kaibigan, Pastor Ray Sarsuela Chespa, dito po sa Davao City. Yan. So, to Marites, enjoy your day. No? Ayaw sa pagpanglaba, manicure o pedicure ka o magpamassage. No? Okay, this is your day. Okay? At marami pa atang mga birthday celebrant natin sa umagang ito, di ba? O sa araw na ito. At ito naman ang ating internet, talagang naglalag naman siya, no? And also to my second daughter, kay Zia Ann Chespa. Wow, naka-watching siya ngayon. Nagising na pala ang aking pangalawang araw, no? Okay, so good morning po. Pag-pray po natin, no, ang ating internet naglalag. Ang makita niyo po yung aking parang blurred yung aking video diyan, no. Sana mag-i-improve ito mamaya, no. Pero at least ang boses natin na tuloy-tuloy pa rin. Okay, so kumusta po ang simba natin kahapon? Kahapon we enjoy, no, kasi medyo marami-rami kami kahapon, no. Maraming nag-attend. So thank you so much for that. And it's a privilege, no. At kahit na po ang settings natin na medyo may pagbabago, we are not using doon sa stage, dito natin sa baba para po maabot ng ating live stream, no? Kasi we are just using a webcam. Kasi minsan kasi itong video cam nagka-problema. Kung saan pang araw ng linggo, doon mang problema. Kaya sa webcam, medyo okay pa siya, no? May external webcam naman tayo. At sana po kahapon na sinamahan nyo kami, oh. You can review my message kahapon, no? Ang ganda ng message natin kahapon. It was a reminders. Yes, to Pastor Bernard Horiondo, good morning, Pastor Ray. Keep up the passion. At salamat po din, Pastor, no, sa ginagawa mo rin. I'll be also monitoring you at salamat po sa iyong masipag na ginagawa para sa Panginoon. And to your family, Pastor Bernard, thank you so much. God bless you dyan po sa Maynila. And Pastor Gian also, no, Sinina, and to the Sinina family dyan po sa Bibisanay, dyan po sa Taytikling Rizal, kay Pastor Henry at sa kay Ate Neng, no, Sinina, and all the faculty and staff ng Bibisanay at sa Dawn Baptist Bible Institute naman po, through the leadership of Pastor Rector Kadayday at ang mga online na mga estudyante. Alam ko po na mahirap, no, kasi mahirap mag-absent noon. Kung nasa klase ka, pwede ka pa mag-absent, pero pag online talaga, you should always be there. Okay. So
Yan pong ating mga, ang ating pong meditation sa umagang ito ay nasa Psalm 68 na po tayo. Ang Psalm 68 po, mayroon siyang 35 verses po ito. 35 verses ang Psalm 68. Pero babasahin lang po natin ang ating meditation sa ngayon ay sa verse 1 to verse number 6. So the psalm was written by King David. Okay. So basahin ko sa inyo po before tayo tuloy-tuloy na magbatian at magpasalamat at magdasal sa Panginoon. Rise up, O God, and scatter your enemies. Let those who hate God run for their lives. Blow them away like smoke. Melt them like wax in a fire. Let the wicked perish in the presence of God. But let the godly rejoice. Let them be glad in God's presence. Let them be filled with joy. Sing praises to God and to His name. Sing loud praises to Him who rides the clouds. His name is the Lord. Rejoice in His presence. Father to the fatherless. Okay? Defender of widows. This is God whose dwelling is holy. In verse 6, it says, God places the lonely in families. He sets the prisoners free and gives them joy. But He makes the rebellious live in sun-scorched land. May the good Lord bless the reading of the scripture. And also, good morning to my Maninoy, Engineer Felix Oxinia, and to Maninay Luz dyan po sa Calaca, Batangas. Wow, may signal na sila sa kanilang wifi, no? Ang hirap minsan pag walang signal, no? And also to Sister Esther Batocael, good morning din po dyan sa Panabo City, no? Sa inyo. So, alam ko po, isa sa mga problema natin sa mga Pilipino, especially ngayon na mostly gumagamit ng internet, na talagang mahihina ang signal. At kung may bagyo pa, kung masama ang panahon, yun pa rin, no? Talagang isa ito sa mga major na mga problema natin dito sa Pilipinas. Pero pag-pray natin na dumating na yung third telco company, yung dito, sana po tuloy-tuloy na po ito, no? At maybe yung mga nauna na ng mga telco company ay pagbutihin naman ang kanilang serbisyo. To Pastor John Mark De Claro Lalaan, good morning. Diyan sa Santiago na pastor o Santiago, Agusan del Norte? Santiago or Santiago? Pastor, Lalaan, and to your family, mayong buntag sa inyo, Pastor, no? Agusan del Norte. Okay. So, thank you for tune in or sa pagsama nyo po sa akin dito, no? So, kung mayroon po kayong mga concern regarding sa mga sinupagprihan natin, you could write it there sa comment area para mapagprihan po natin. Mag-pray muna tayo po habang at tuloy-tuloy natin after nito ang ating batian at pagpasalamat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na binibigyan mo kami, Panginoon, ng isang buhay na maligaya. Kahit po nasa kalagitnaan kami ng mga pagsubok sa buhay, sa mga sirkumstansya na ayaw sana namin mangyayari ito. Hindi po namin inihangad ang mga bagay na hindi naman makabigay ng kabutihan sa buhay namin. But I know, Lord, na binibigay mo ito, inaalaw mo ito para mas strengthen po ang aming panampalataya sa iyo. At para makikita ang tunay namin na karakter bilang mga anak mo, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan sa aming buhay. At salamat, Lord, that once and for all, pinatawad mo na kami and tinanggap ka namin bilang aming sariling tagapagligtas at sarili naming Savior, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga biyayang natanggap po namin. Salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa iyong mga anak by sharing their blessing na natanggap galing sa iyo. Oh Lord, thank you so much for this church, Northside Baptist Church. Kung saan dito mo kami dinala galing sa Luzon,
At we've been serving, Panginoon, sa Northside for almost 21 years. Lord, it is always you na ang gawain ay nagpapatuloy, Panginoon. This is not in my own capacity, Panginoon. Wala talaga akong maipagyayabang. Because my performance is nothing compared to your performance. So Lord, I've been praying sa aming pong mga listeners, ang aming pong mga viewers dito po sa Insight from His Word, our morning devotion. At salamat po na ingatan mo rin po sila. I pray for Pastor Ritisa as nasa Jensen po sila, ang kanilang pagbalik sa Davao, ingatan mo, Lord. I pray also, Lord, and happy birthday sa kay Marites sa Magadan. Sa isang taon naman na binigay mo po sa kanya, Lord, be with her and her family. And to Magayon family also, Lord, dyan po sa Manabo City, continue to bless them, Lord. And also to Induyon family, si Brother Julio, Sister Jenky, and their children. Sa anak nila, Panginoon, na isang nurse doon po sa Butuan, O Lord, ingatan mo po sila. And all mga makakapatiran po dyan po sa Lingig Fundamental Baptist Church, kasama ang kanilang pastor, si Pastor Raul Banilla and his family na sila ni Inday na nasa Tagum din po ngayon. Lord, I've been praying for the family of Berdos na may kalungkutan sa kanilang buhay ngayon, Panginoon, kasi kinuha mo ang kanilang ama at nailibing na po nung nakaraang linggo. At Lord, I pray for also to my ihado sa kay Don. Alam mo pang Panginoon ang kanyang situation ngayon, but I pray, Lord, na through your power and miracle works, pagalingin mo siya, Panginoon, and to his family, sa kay Bibing at ang kanilang anak, Panginoon. I also praying, Lord, for Ate Mency and Kim, mga adjustment period that Bibot is not around, hindi na nila makasama araw-araw, but I pray, Lord, na tulungan mo sila na makarecover at i-guide mo po sila kung anong dapat gawin, especially si Kim, kung anong mga plano niya sa buhay niya, Panginoon. At Lord, I also praying for Pastor Notarte doon po sa Gisad sa Baguio City. Nakita mo kanyang situation, Panginoon. Lord, pagalingin mo po siya at si Ate Beth din po, Notarte, at habang nag-alaga sa kanya. And also to Brother Victor C. doon po sa Quezon City naman sa Luzon. I've been praying for him, Lord, and also to his wife, sa kay Myra Joy. Continue to be with them. Kay Pastor Bernard, I pray, Lord, for him and his family as they do their ministry there also, Panginoon. At salamat, Brother Nelson Rafols, doon po sa Tagum City, ang kanyang ginagawa araw-araw, Panginoon. Bless him, Lord, and also to all the people there, to Pastor Masitas, doon po sa Bacolod City, continue to bless the ministry na gisalig nimo sa iya, Ginoo, ang iyang family and all the church members. I pray also for Sister Esther Batokael, Panginoon, sa Panabo City, Panginoon, bless her also and her family. And to Roslyn Bagi, Panginoon, and her family, kanyang mga ginagawa sa araw-araw, ang mga nararamdaman sa katawan, O Lord, ingatan mo po sila, Panginoon. Also to my pinsan, si June Chespa, Panginoon, ang kanyang family, ingatan mo sila, Panginoon. At salamat, Pastor Lalaan, sa John Mark, doon po sa Agusan del Norte, kasama ang kanyang family, ingatan mo rin po sila, Panginoon. And your name will be glorified. So, continue to sustain him, Lord, my family. I pray, Lord, for my wife, doing online class. I pray, Lord, sa aming internet dito na hindi bumabagal. Ikaw nang bahala, Panginoon, nito. At least makabroadcast kami, Panginoon, ng iyong salita around the world. And to my kids, si Casey, sa kanyang, habang naghihintay ng kanyang appointment, Panginoon, sa DepEd. At sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. And also to Karen, ang aming estudyante pa, Panginoon. Ingatan mo rin po siya, Lord. Give her wisdom. And also to family of Mats and Jem, I pray, Lord, for them. Lord, I pray na tumutok lamang sila sa iyo at ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Sa trabaho ni Mats, ang kanyang pag-travel going to Santa Cruz, Panginoon. Si Jem, she to take good care of her children. Sa kay Ate People, sa si Nay, salamat ka kahapon, Panginoon, at nakabanding naman kami as a family. So Lord, I've been praying also for Northside people, sa mga ginagawa araw-araw, mga trabaho nila, Panginoon, ng mga pangailangan, ang bawat membro ng family, Panginoon.
bless mo sila, Panginoon. Even for our country, our president and our local government unit dito, Panginoon, sa Davao City, ang aming mayor, ingatan mo rin sila, Panginoon, and always be with them. I also praying, Lord, for Pastor Gary Sibal. Lord, nakita mo kaniyang mga ginagawa, community service, at talagang minsan mahirap, I know that, Panginoon, kasi mag-deal ng mga tao, but give him patience. Give him wisdom, Lord, that comes from you. And even for his family, Lord, the church, kung saan nagpapastor sa Panginoon. And through his life, maraming mga kasamahan niya, Panginoon, na makarinig at makita ang kanyang buhay. I pray also, Lord, for Bibas and I, through the leadership of Pastor Dave Sirausep. I know, Lord, na may mga kakulangan, financially, and all the Bible school, Panginoon. But I know that you are there. Nakikinig, at salamat sa mga nag-response, Panginoon. I pray also, Lord, for our missionaries, si Manay, na nandito ngayon sa Mawab. Our desire, Panginoon, na makabisita din kami doon sa Sorala, sa kay Pastor Dangalio family, Panginoon. Oh Lord, be with them. Mang Bergie Coloma Fernandez, ikaw, Panginoon, Fernando, Panginoon, ikaw ang maggabay din po sa kanya. At lahat ng mga kapatiran, Panginoon, dito po sa Davao region, oh Lord, be with them. Balgos family doon po sa Mate. Pastor Dwayne Rafols, dyan po sa Emmanuel Baptist Church sa Tagum City. And all the brethren. Pastor Dines, ang Cornerstone Baptist Church, under the leadership of Pastor Victor Aurelio, Panginoon. Oh Lord, be with them. Pastor Espero doon po sa Mangagoy Funidal Baptist Church. Pastor Sumatra, I've been praying also for him, Lord. And also to Redeemed Baptist Mission, and there's a pastor nila, si Pastor Ruiz and his family, and all the brethren there, and Damon family, Pukdol family, and the rest, Panginoon, Dalisay. Always be with them, Lord. Because I know that your name will be glorified through them. And also to the brethren, Brother Jed Mangana, Panginoon, doon po sa Simirara Island. Oh Lord, be with them and his family. Pastor Brother Jesus Coronel and his family, si Bibot. Oh Lord, have mercy on them. Ingatan mo po sila, Panginoon, at always be with them, Panginoon. At ang iyong gabay mangin sa kanila, Panginoon. And all the churches, pinaprihan ko po. Kay Maninoy, Engineer Felix Oxinia, Panginoon, ang kanyang wife, doon po sa Calaca, Batangas. Oh Lord, be with them. Thank you, Lord, for their generosity. Continue to sustain them, Lord, kahit malayo sila sa kanyang family. Ang kanilang business, Panginoon, na binigay mo po sa kanila. I also praying, Lord, for the sister of Brother Tutong Delcano, Panginoon, na may cancer. Oh Lord, have mercy on her. At si Brother Tutong, Panginoon, preparation sa kanyang pagbalik sa trabaho niya, Panginoon, this coming next year. Oh Lord, have mercy on them. Sister Sharon na Gabion, Panginoon, doon sa US. Ingatan mo siya, Panginoon, na makabalik sa kanyang trabaho bilang teacher. Pastor Elmer Ponce and his family and the brethren there, Pastor Noy. Be with them, Lord. At ang lahat ng mga pastors doon po sa US, ingatan mo rin po sila. Continue to sustain them, Lord. I know that you're always there. Pastor Garubilio, Panginoon, sa Salvation Baptist Church sa Guimaras, sa Panay, na makarecover sa Panginoon, hinay-hinay, kanyang therapy, Panginoon. To Ate Aida, also the wife, kanilang mga anak. Oh Lord, have mercy on us. So Lord, may your name be glorified in what we are doing. At salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so Pastor Richard Santonia, good morning, loves. Pastor Danny Galas, mayong aga dala sa iyo, Pastor, no? And mayroong prayer request si Pastor Gary Sibal. Please pray for that the Lord will continue to preserve Pastor my testimony and integrity as a public servant. Yes, Pastor, I continue to pray for you, no? Pastor Gary Sibal, alam ko po na mahirap talaga, no? But I believe na minsan ang kaaway natin talagang naghahanap din po siya ng paraan para masisira tayo. Pastor, keep on, no? Keep the good work for God's glory. And also to Ulak family, no? Sa kay dyan po sa Negros. Good morning sa inyo dira, no? Sabay especially sa Nabulaw. So
God bless you, no, sa inyo dira, no. Sino pa bang mayroon dito, no? Okay? Para makita natin. Okay. So, sorry ha. Nasa taas kasi ano ko yung ang aking cellphone. So, tuloy-tuloy na po tayo. December 7 na po tayo. So, Merry Christmas na po sa inyong lahat. Malapit na po ang Christmas. Ilang tulog na lang, Christmas na po tayo. At ilang tulog na lang, January 1 na po. Malapit na palang birthday ko. Ay, nag-ano na. And also to Ann Serondo. Good morning dira sa imo sa Sawata. Ann, mayong bundag kasama dira paki-regards kay Susan, no? And all the brethren diyan sa Sawata, no, sa San Isidro, sa Davao del Norte, mayong buntag sa mga kasamahan mo diyan sa opisina. And also to Pastor Brian Cansancio. Pastor, may buntag ihado dira sa Rosario naman, no? Sa part ng Agusan. And to your wife, kay Rinrin, good morning din sa aking ihada. So, tuloy-tuloy na po tayo. Wow, thank you for watching, Ann. Okay. Sana magkita tayo, ano. Okay. Nasa Sawata siya. Okay. So, ang ating pong meditation sa umagang ito, Psalm 68 na po tayo. Sabi ko kanina, mayroong 35 verses po ang Psalm 68. At binasa ko na kanina ang 1 to 6. No, diyan muna tayo, no, unang installment ng ating meditation sa umagang ito. Okay? So, you know what someone has said? Mayroong nagsabi na may isang tao na nagsasabi na you can know, no, a person is known not only by the friends he keeps, but also by the enemies he makes. Totoo ba yun? No? Malalaman mo na ang isang tao sa kanya, hindi lamang sa kanyang mga kaibigan, but sa kanyang naging kaaway din. Diba? You know what? The Lord Jesus had enemies. Sino kayang meron ba tao sa mundo na walang kalaban? I mean, walang nakagalit. Okay? You know what? Hindi natin lahat pwedeng amuin ang lahat na tao, di ba? Because even the Lord Jesus Christ, may mga kalaban siya. Ang kalaban po, hindi ibig sabihin na ikaw ang nag-away sa kanila. Maybe they don't like you. And they consider you as their enemy. Even si David, marami siyang kalaban. Kahit na yung anak niya, naging kalaban niya si Absalom, di ba? So anyone who stand up for what is right, talagang may kalaban po 'yon. Kahit na nga sa gobyerno natin, sa mga politics, sa mga politiko, di ba? Pag mayroong isang kawaninang o isang manggagawa ng gobyerno na tumatayo sa tama, ay marami siyang makalaban doon. Di ba? So, nakikita po natin dito that ito sigurong situation natin. Talagang ganun po 'yon, no? Yes, Merry Christmas dira sa imo, the Olac family diyan po sa dira sa Namulaw sa part ng Negros Occidental. Good morning, may aga gidira sa imo. Merry Christmas man. So, anyone who stands for what is right will experience to have enemies. But notice, makita natin dito that what these enemies are like. Ano ba itong mga kalaban na sinasabi dito? At sabi sa verse number 2 sa King James Version, as smoke is driven away. Okay? Isa sa mga halimbawa ng kalaban natin ay katulad ng isang usok. Kung sa Ilonggo pa, aso. Di ba? Na linilipad palayo. So, sino bang natatakot sa usok? Sino bang natatakot sa aso? Oh, kung sa Ilonggo pa. Who afraid of smoke? And also to my batchmate Ruda Gatilogo,
Mayong aga gidira sa imo rod. God bless you and to your family. It can smother us, di ba? But if we keep fresh air coming in, the fresh wind of the Holy Spirit, di ba? So, isang bagay po ito na makikita natin. So, halimbawa dito, ang kalaban sa isang usok. Ang usok kasi doon sa Ilocano is cave, no? Tunnel doon po sa Benguet kasi may father-in-law ay nagtatunnel sila. So, ang tawag nila usok. Mapanak DJ usok. Talagang hinahirapan tayong mga Pilipino, no? Ang ating lingwahe dito, pagdating sa kabila, iba na. So, when the fresh wind coming, and you know what? The fresh wind is the symbol of the Holy Spirit. So, even though that the smoke of our enemies is there, but it cannot bother us because the fresh wind of the Holy Spirit is within us. Diba? The moment that you accepted your Lord, the moment that we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit lives within us. Yan. David also compares his enemies not only sa smoke but melting wax sa verse 2. A burning candle is a picture of what will happen to God's enemies. The smoke is quickly blown away and the wax quietly melts. God gets the victory. Ganun po ang halimbawa ng mga kalaban natin. Katulad ng isang usok, di ba? And also to Sister Jo Bernardo dyan po sa Bangkok, Thailand. Nontabore. Jo, good morning. And also to my ihado, Janay Serhas, good morning din po dyan sa Panabo City. So, it is like a smoke, it is like a wax, di ba? Ang wax, pag mainitan, melt po yun. At pag yan ang mangyayari, ang panalo ay nasa Panginoon. Di ba? God gets the victory, God gets the honor. So, sabi ko nga kanina, ang hirap, di ba? Ito mga kalaban natin. Pastor Itisa, ingat doy, dala kag bulad. So, a burning candle is a picture of what will happen to God's enemies. They will be magme-melt po sila, matutunaw sila. Pag matunaw na yan, ay wala na yan, useless na po yun. Diba? At yan po ang mangyayari sa mga kalaban natin. Kaya pabayaan na lang natin sila. If they're going to talk against you, wala kang control sa kanila. Kung mag-isip sila na masama laban sa iyo, wala. You don't have the control for that. But you can control yourself regarding your reaction to those. Kaya, ipanubaya mo yan sa Panginoon, yung mga kalaban natin. So let the wicked perish at the presence of God. But let the righteous be glad. Let them rejoice before God in verses 2 and 3. Di ba? So let the righteous be glad. Let them rejoice before God. So why? Because of what God does for us. Bakit tayong mga anak ng Diyos, dapat tayo matuwa, dapat tayo magre-rejoice? Because the victory was given to us. That in spite of this pandemic, in spite sa mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, iba-ibang pagsubok. Maybe it is a sickness, maybe it is financial, maybe it is spiritual, maybe, di ba? Physical, emotional. Yan ang mga bagay. Yan ang mga pagsubok sa buhay natin, di ba? Na dumadating. But sabi dito, the righteous will be glad, will rejoice, diba? Before God. We could still sing to God, sing praises to His name, extol Him who rides on the clouds in verse number 4. Hallelujah. What
a relation is that. Huwag na tayo masyadong mapadepress, masistress ka sa makikita mo sa labas, sa mga ginagawa ng mga kalaban mo sa iyo. Why not pray for them? Huwag mo na silang kalabanin. Diba? And also to Daddy Joe Pasqua, mayong buntag dira sa inyo, Daddy Joe, and also to Mami dyan. Good morning po sa inyo dyan sa Texas. How are you there, Daddy Joe? Jose Pasqua, good morning po sa inyo dyan. So, in spite of what we encountering, in spite of what we experience every day, the psalmist says, let us rejoice, all ye righteous. We should extol the name of God. So sa bawat araw ng ginagawa natin, diba? Minsan, tama naman itong ginagawa natin, pero may mga tao talaga na ayaw doon sa ginagawa nating kabutihan. But the psalmist is telling us, yung mga kalaban natin, they are like the smoke that will be driven away and a wax that will melt. So Pastor Jonard Soganay, mayong buntag dira sa inyo, Pastor, sa imong pamilya dira sa Katiil naman sa Davao Oriental. So the wicked perish at the presence of God. They will be driven away, they will be melt like a wax. Let us continue to sing praises unto the Lord. We will extol His name. So I like that picture. God is the great conqueror riding upon the heavens. Have you seen that? A great conqueror na sumasakay siya sa isang parang karwahe, parang di ba? So, he is also the father of the fatherless according to verse number 5. Di ba? Father of the fatherless. He comes right to our comfort and heal our broken hearts. And furthermore, God is judge and redeemer. He prays those who are bound with chain. Nakatali ka ba? Ang iyong buhay ba, kapatid? Kaibigan? Are you bound with the chains of sin, loneliness, hopelessness? Why not allow Christ to take that chains na nakatali sa iyong paa para you could free? Diba? Because only Jesus Christ could give us the freedom, not only in this world, but up there. So kapatid, sana po makikita natin ang mga sitwasyon na ito. So are you feeling oppressed by your enemies? Leave the burden with your Father who is in heaven, and let Him be your conqueror. Yan. Huwag magpadala. Mag-smile ka lang kahit ano na. Huwag mo nang isulat dyan. Huwag mo nang i-post sa Facebook yung mga sama ng loob mo. Diba? Sabi nga dyan, are you weary and troubled? Tell it to Jesus. Yan. Kung may mga nafe-feel ka na merong galit sa'yo, tell it to Jesus. Kung may nalalaman ka ng mga tao na talagang ayaw nila sa iyo, tell it to Jesus. Kasi maintindihan ka ng Diyos. Diba? Minsan, pag sasabihin mo, kahit sabihin mo pa sa pamilya mo, minsan di ka nila maintindihan. So, the only thing that we could do sa buhay natin sa mundong ito, hindi po natin maiwasan na may magagalit sa atin. Kasi yan ang pakana ng dyablo, ng kalaban natin. Siya ang una natin na kalaban. Diba? Ayaw niya na mag-share tayo ng salita ng Panginoon dito sa Facebook Live. Kaya, anong ginagawa niya? Talagang dinidistort niya ang ating signal.
Maybe may mga bagay dito sa gadgets na ginagamit para tayo maka-broadcast. Kung minsan, binibigyan tayo ng sakit para hindi ka makapagsalita. But sabi dito sa verse sa chapter 68, makikita natin dito ang sabi ng Psalmist o ni King David. So let the wicked perish at the presence of God. In the presence of God, not in my presence, not in your presence. Because the power of God could not defeat. The power of God could not be defeated by Satan. Kaya, umasa ka sa Kanya. Magdasal ka sa Kanya po. Yan. Tama kinain mo, Pastor Randy. Tell it to Jesus and not to Facebook. Kasi po ang Facebook, hindi yan masolusyonan ng Facebook ang problema mo. Di ba? Pero siguro pag i-post mo dyan sa Facebook na you need prayer, marami pang magpipipray dyan. Okay? So ang samang loob, may mga masasamang loob tayong maranasan sa buhay natin. Sabi nga dyan, rejoice. We righteous. Rejoice before God. Why? Because we could sing to God. We could sing praises even though that we are experiencing trials in life. Wow, ang ganda, no? Ang ganda ng ating natutunan sa umagang ito. Even myself, I was been rebuked and I was been blessed. Hindi pwede na blessed lang. Kasi natutunan mo rin. May mga reminders din ang bawat isa sa atin sa galing ng salita ng Panginoon. Kaya itong salita ng Panginoon, dapat huwag natin ipalayo sa buhay natin. May this book of the Lord shall not depart out of your mouth. Yan po ang sabi ni Joshua. Diba? Anong sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Sana po ganun din po ang ating mga hugot sa buhay. You want good vibes? Mahilig tayo sa mga good vibes, no? Sa mga hugot-hugot. Why not read the scripture? Marami kang hugot na makukuha doon which is real. Hindi lang paasa. Because the Word of God is true. The Word of God is pure. At dyan po tayo kumukuha ng ating lakas. Muli po, ito ang inyong kaibigan, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Greetings po galing sa aking eagle sa likod. At kita-kita tayo bukas muli, Tuesday. I think walang opisina bukas, di ba? No? Holiday sa buong Pilipinas. So, maging tapat po tayo sa Diyos kasi po ang Diyos ay tapat sa atin. Okay? At pakinggan natin itong ating ang mensahe ng awiting ito. Okay? When answers aren't enough, there is Jesus. Pakinggan mo natin ang awiting ito. Face the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer.
of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers